Good day mga boss, Snail Moto here. Pag-uusapan natin ngayon itong 2026 Honda XRM 125 Fi Motard Edition. Sulit pa ba bumili nito ngayong 2026? Well, personally mga boss, although maraming mga magagandang underbones sa mga ibang manufacturers ngayon, para sa akin, ito pa din yung pinakasulit in terms of pricing, fuel consumption, and durability. And syempre, depende rin po kasi sa ating mga boss kung ano yung mga preference at purpose ng mga motor na bibilhin natin. Fuel consumption. Sa mahal ba naman ng presyo ng gasolina ngayon, sigurado makakatipid ka dito. Lalo na kung ang purpose mo lang sa motor mo na to ay for daily commute or kahit yung mga short rides. Ang real world average fuel consumption ko dito mga boss ay nasa 55 kilometers per liter. Combination po ito ng 80% city and 20% highway. Medyo mababa siya compare doon sa kiniklaim ni Honda na above 60 kilometers per liter. Depende na din po kasi sa ating riding style, road condition, kasama na din po yung traffic condition. Handling. Medyo malakas yung vibration niya from 0 to around 40 kilometers per hour. Pero unti-unti naman siyang humihina pag nasa around 50 pataas ka na. Pero syempre dahil maliit yung displacement niya, mas malakas pa din yung vibration niya pag nasa higher RPM. Kumpara doon sa mga mas malalaking displacement, lalo na pag available pa yung 5th hanggang 6th gear. Magaan lang siya, masarap dalhin lalo na pag nasa city or basta nasa below 60 kilometers per hour ka lang yung takbo. Kasi pag nasa 70 kph pataas ka na medyo gumagaan na yung harapan niya, nagiging floaty yung manibela. Kasi sa tingin ko, naaapektuhan yung aerodynamics ng motor dahil sa kanyang mga fairings. At saka hindi din naman talaga design for highway speed or high speed ang XRM in the first place. Though, kaya naman niya tumakbo more than 100 kilometers per hour. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung design. Handlebar position design for off-roading, pero medyo mababa yung position niya, kaya soon ay maglalagay tayo ng riser dito. Siguro mga 1 inch or 2 inches. Check pa natin kung ano yung mas maganda para mas magiging upright yung riding position natin. Digital instrument cluster. Karamihan sa mga nakausap ko mga boss, hindi nila gusto yung design. Kasi sa bagay, hindi ko din naman sila masisisi. Kasi nga medyo napaka-basic talaga ng cluster na to. At isa pa, wala ng gear indicator. Kaya ginagawa ng iba ay nagpapa-install sila ng mga aftermarket. Sa akin, hindi naman kasi siya deal breaker kasi medyo sanay naman ako doon sa mga malalaking motor na enduro o yung mga off-road design ng mga motor na walang gear indicator. Kaya lang, mas maganda pa din sana kung meron siya sa XRM. To be honest, doon ko siya hinahanap pag nasa city or busy area ko. Yung headlight, inspired siya doon sa CRF, which is di ko masyadong trip. Personally, mas gusto ko yung design nung mga nasa 2010 or 2011 models. Basta yung prior sa design na to. Ito lang yung medyo di ko gusto sa XRM kasi hanggang ngayon, incandescent bulb pa din yung mga ilaw niya. Mas maganda sana kung naging LED na. Kahit etong headlight lang sana. Kasi medyo mahina talaga yung ilaw niya paggabi. Yung wheel design and size nito, motard version, same pa din. Iba na yung exhaust pipe niya compared doon sa mga earlier models prior sa design na to. Meron na din siyang heat guard which is maganda din para sa ating mga OBR. Meron na siyang engine guard pero ingat pa din mga boss kasi plastic lang ito. Hindi siya ganun ka-durable katulad ng mga aluminum. Yung kickstarter niya, wala na yung rubber dito. Solid metal to na parang corrugated round bar yung design. Yung gilid niya, may line na dito. Actually, mas gusto ko yung mga nauna ng design na rounded na inspired tulad ng sa CRF 250R at saka ng sa 450R. Suspension medyo mas malambot compare sa dati kahit same pa din naman yung suspension travel niya. Siguro dahil bago pa.
Naglagay na din pala tayo dito mga boss ng step grill kasi minsan may mga extra bagahe tayo na kinakarga pag di na kasya dito sa nilagay nating top box. By the way mga boss, napakalaking tulong itong top box, lalong-lalo na ngayong panahon ng tag-ulan kasi secured yung mga importanteng gamit natin. This is a 45-liter top box from SEC. Kasya po dito yung isang full face helmet. Galing din sa SEC itong nilagay natin na bracket. At so far wala naman pa kung naging problema dito, kahit malubak pa yung daan, hindi siya umuuga. So, paano nga boss? Ano sa tingin nyo? Based sa inyong mga riding needs o yung mga preferred ninyo na mga motorsiklo, ano yung mga mas gusto ninyong motor base sa inyong mga kailangan? Or ano kayo pumili ng motor? Ito ba ay dahil gusto nyo or dahil ito ay kailangan? Siya nga pala mga boss, kung umabot kayo sa punto nito ng panonood, please don't forget to hit like and subscribe. Malaking tulong po yun sa ating channel para makagawa tayo ng mga videos, mga reviews at mga gala tulad nito. See you po sa ating mga susunod pa mga videos. God bless!